Miss Janet Napoles. Is now special action force. She was transferred at 6:20 this morning from Makati City Jail, and we are following the BGMP policies with regard in taking custody of Miss Napoles. Sir, what kind of adjustments ang gagawin natin since susunod tayo sa BGMP rules? Like for example, visiting hours, yung sa pagkain. In fact, it was mentioned by the Secretary of Interior and Local Government, Secretary Rojas, na yung kakainin niya, yun rin ang yung pagkain ng nag-recruit namin, yung worst. Though diabetic siya, so i-adjust rin namin yung pagkain. So ganun rin sa BGMP. Sir, nalagyan na po ba ng refrigerator doon sa loob, yung binabanggit na paglalagyan? Wala pa, pero ano namin, lalagyan yon dahil para sa gamot niya. And in fact, I would like to inform you, yung ating Chief Philippine National Police, Police Director General Alan Lamadrid Purisima, personally oversee the transfer of Ms. Napoles from Makati Jail to Santo Domingo. Sir, tulad ba nung pag-transfer sa kanya sa Makati City Jail at yung pagsuko niya sa CIDJ ng mga nakarang araw, isinailalim din po ba siya sa booking ngayon tulad ng pagkuha ng mugshot, fingerprint, and everything? Meron yun. The CIDG can answer on this. Okay, sir. Okay. Sir, ako. Anong process, sir, pagdating niya, pag-turnover sa commandant sa loob? Ano yung process na pinagdaanan ni Napoles? Ganun din. Actually, turnover na lang ng BJMP yung mugshot and yung commitment order. Then, ni-receive na ng SAF. But, for precautionary measure, kinuhanan, check up din siya ng ating medical ng SAF. So, sinunod pa rin yung proseso. May dapat ba siyang suoting damit habang siya ay dyan? May specific ba o kung ano yung regular na damit na susuotin niya, sir? Yan ang yung bahalan yung custodian officer. Sir, can you describe to us, saan na po yung si Ms. Napoles? Nakapasok na ba siya sa kanyang detention house? At kung saan? Nasaan na po siya ngayon? Yun na, nandun na siya sa loob. Kung saan dati nakakulong nga yung si Nur Miswari, yung ating presidente, nandun siya. May kamag-anak po ba kasama? Yung sinabi lahat ni Secretary Rojas kahapon, yun din yun. May kasamang kamag-anak sa loob? Nandun yung kanyang asawa. Sir, for the sake of our viewers, ano po ba yung inaasahan natin doon sa loob? Ano po yung mga sinabi ni Secretary Rojas na sinabi niyo pong meron tayo doon ngayon? Yung electric fan, yung sinabi ni Secretary Rojas kasi doon sa detention cell. By the way, meron tayong mga pictures na i-release sa PIO to show to the public na nandyan si Janet Napoles kasi merong mga speculations na haka-haka. And received from the jail warden of Makati Jail dito sa camp commander sa head ng Special Action Training Branch. Nakaposas ba siya nang dalhin dito, sir? Nakaposas, yes. Ano ang suot niya, sir, nang dalhin dito? Yung nakasuot siya ng civis. Sir, ano pong sinakyan niya, sir? Kasi ang dami dun sa tatlong konti. This is, we do not want to jeopardize the movement, more so that we will have a lot of movements. Alam naman natin next week. So I hope that you understand because we want also to ensure the security of Ms. Napoles as well as the security of our personnel. Can she move freely inside the detention facility o kung saang room lang siya dapat doon at kung saan room siya just to give you an overview, just to give you an idea kung ano yung it was already explained yesterday, yung floor area ng detention place is 88 square meters. So there are 2 rooms at saka may sala. Yung room niya is something like 25 square meters. Tapos merong walang aircon yun. Kasi dati sa time few years ago, pero sira na rin yung aircon. Saka wala talagang aircon yun, yung detention place na yun. Then the other room, nandun yung tulugan rin ng, meron tayong 2 female personnel na nagbabantay sa kanya. Then merong sala, monoblock ang nandun at saka yung table na plastic.
And Can she move freely inside, sir, or doon lang siya sa loob mismo ng isang hindi, room? nakaka-move siya freely inside, but nighttime, pinapasok na siya doon sa room kasi meron ring padlock. Ipapadlock din siya, sir? Sa kanyang... Pinapadlock rin. Kasi in fact, ano yun, sinasabi nga namin walang special treatment yun. Kung ano yung policies ng BGMP, although we are not expertise on that, susundin namin. Sir, di ba pwede daw magdala ng appliances, tama po ba? Yung electric fan. Kasi ano nga siya diabetic. Sir, how about kung dalan siya ng television? Yung mga No, ganon? hindi pwede yun. Bawal po. At saka wala ring cellphone. So I would like to request kung sino man yung bibisita, of course, yung maski immediate members of the family, to include yung counsellors nila, na talagang iniiwan kasi meron tayong mga checkpoints before you will be able to get inside the detention. Sir, yung sa pagkain po, paano yun? Kasi di ba diabetic siya? Yes, May restrictions sa ina-arrange pagkain. namin ngayon, ina-arrange namin ngayon na ayun rin yung pagkain din para sa diabetic, but the worth of the food is the same, 115 doon sa Per day, mga sir? yes, sa mga nagkokomando natin sa mga So sir, students ano, natin. 3 square meals a day? O may merienda rin siya? Wala. 3 square meters. Yun ang ano natin. Talaga, Sir, kamusta pong health condition niya nung tinransfer? Yung diabetes niya, yung blood pressure niya, maayos po ba? Yung blood pressure niya, 120/90. Tapos yung blood ano niya is 143. But thrice a day, ini-injectan siya ng nag-insulin siya. Kaya that's the reason why kailangan yung maliit na refrigerator. Sir, yung husband niya papayagan yung magstay doon sa loob ng kanyang detention room? Hindi. Ngayon lang namin pinapasok ngayon kasi para maturuan yung nandun sa loob kung anong dapat gagawin in case of any eventuality. But sabi ko nga, as we have mentioned, as mentioned by our Secretary of Internal Local Government, Secretary Rojas, na kung ano yung policies ng BGMP, ganun rin gagawin. Kaya, as a matter of fact, on tomorrow, kasi yung mga alam nyo yung mandated task of the Special Action Force is on counter-terrorism, yung rescue stage recovery of national and international significance, search and rescue. Hindi namin ano yung hindi namin mandated task yung jail management. Kaya magpapaturo kami. Sir, may kailangan pa bang ayusin doon sa kwarto niya? O secured na ba from any threats or... Secured na yung room niya. In fact, kahapon nga, hindi na nga namin ma-transfer kahapon sa kagabi kasi yung yung second layer before doon sa bahay, linagyan namin ng yung blue sack, yung fence, to ensure na hindi rin nakikita from the outside. Ibig sabihin, any threat or whatever yung nandun sa loob kasi malaki itong camp. But nevertheless, we assure her security while inside the facility. Okay na ba? Inaayos pa ngayon. Tuloy-tuloy. Kaya ngayon, ongoing pa rin. I cannot disclose on this kasi for security reason. Kasi yung kinakover natin CCTV, it's not only in the immediate vicinity of the detention center. Pero but mga ilan yun, sir? This is an operational How about matter. the grills, yung rehas? Ano na yun, nandyan na yung mga grills dahil matitibay naman yun. In fact, yung ceiling nakita siguro yung pictures. Ano yun, talagang yung, although reinforce natin yung bintana, yung mga windows, may grills na yun pero reinforce natin. Nandun na siya, parang bahay na napalibutan rin ng grills, yung doors, yung windows. Sir, may measures ba tayo? Kasi baka, syempre kung sakali baka magpakamatay ito si... Kaya nga, meron tayong dalawang ano doon, naka-duty 24/7, so pwede sila mag-alternate during night time, and we ensure na walang yung mga tali, walang kurtina doon sa loob, at saka yung walang sharp objects. In fact, sa BGMP nga, yung toothbrush binabali, ganun rin ang gagawin natin. How about Yung sino baba- magmi-minister nung sa pag-i-inject ng insulin? Ibig sabihin, meron kasing syringes Sino na yung kailangan. tinuturuan, sir? Sino magmi-minister sa kanya? Sir, siya ba? Or paano yun? Kaya nagpapaturo kami, kaya meron kaming doctor at saka nurse. Kasi yung ngayon, yung husband ang nag-ano sa kanya, Sir, paano nag-inject. sa pagbisita ng asawa niya o ng mga kamag-anak, yung visiting hours? Pareho rin sa BGMP. As far as I know, yung visiting hours ng visiting days ng BGMP is from Tuesday to Friday, which is in the afternoon.
from 1 to 4. And on weekends, merong from Saturdays and Sundays, merong umaga 7 to 11:30 and 1:30 to I think 5 o'clock. Yeah. Sir, in case po kailangan siyang itakbo sa ospital or may emergency, anong mga protocol? May doctors tayo dito ngayon. May doctors tayo. Kahit sa emergency cases, sir, or na pwedeng dapat itakbo yan sa... Anyway, may natin na aside sa doctors natin dito, meron din tayong ini-establish ngayon na nakakaalam doon sa sakit because we have hospitals nearby. Kasi yung sinasabi natin na pagdalhin sa hospital, it needs to have a court order. That's the reason why she is here because we abide with the court order na i-transfer siya dito. Sir, sino lang pwede bumisita sa kanya? Yung immediate members sa family. At saka yung lawyer niya. Kaibigan, sir, hindi pwede? Family friends? Pwede naman yung but we have to be informed beforehand. Hindi yung basta sisipot. Kaya dito pa lang, pag pumasok kayo, because there are 2 gates, and I would like to inform you na pasensya na kayo dahil this is also for security reason na nandun lang yung media sa first gate. In a way, kung ano yung available information na may bigyan, we immediately inform you, we update you. Ang natin doon na kailangan siya na yung doktor natin nakastambay at saka meron rin tayong na in case of emergency. Sir, ilang doktor po ulit? Isa, dito. Isa lang. Anong specialization niya? Siya, yung surgeon siya. Kasi yan doktor ng Special Action Force. Okay. Sir, for the record lang, sinabi ng Makati City Jail, they cannot protect Napoles 100%. Kayo po ma-ensure ba natin na 100% she's safe inside the camp? Of course, we can assure her security. Kaya I hope na maintindihan ng ating media friends na may mga operational matters which we cannot discllose. Sir, napansin ko bago to itong nakalinya itong mga riot police natin na nandyan. Sir, hanggang kailan magkakaroon ng ganyan? At saka para saan ba yan? Ba't nilagyan ng ganyan, sir? Ano lang yan, sinisiguro lang natin kasi especially today is her first day and this is in case of any eventuality. Yung maski sa ibang lugar ganun rin yung ginagawa. If you remember nung transfer si former President GMA from St. Luke's Global Makati to Quezon City, ganun rin na-expect kasi this is I do not have to elaborate yung sa issue. So yun lang natin. Readiness lang. Anyway, dito naman taga rito yan, hindi namin mga natin yan, mga trainees yan. Ganun talaga ang natin, not necessarily nakikita nyo dyan, but yung standard operating procedures, kaya sinisiguro natin yung Sir, security. sakaling natin po ng hearing, anong security protocol po yung po natin implement? We cannot disclose the details, but we will ensure yung security niya while in transport as well as the venue of hearing. So I hope na maintindihan natin sa media. We would like to request your indulgence na kung mag-request kami kung hanggang dito lang kayo, kung pwede rin. Sir, maging extra tight yung security for the record lang po since meron kayong high-risk detainee sa loob. Yung maximum security. Pero sir, yung close-in niya, dalawa lang po. Yung close-in. Nasa bahay yun, nasa bahay. At saka yung minumove natin, meron siyang kasama kasi babae, kaya babae rin yung linalagay natin. Sir, sa CIDJ, last na lang. Sir, na-foresee niyo po ba yung cases ng emergency pag kailangang ilabas, medical condition si Ginang Napoles at binabanggit na kailangan ng court order? Malayo ang Makati sa Santa Rosa. Yung order kung magagaling pa ng Makati dadalhin dito kung matter of life and death na yung situation. That is situational yun. So, matter of life and death, kailangan natin dalhin. But kung kaya pa naman, we will ask the permission of the court. Okay. Sir, may haka-haka rin. Nakahapon pa raw talaga nandyan si Napoles sa raw ng isang chopper. Haka-haka yun. Talagang binabash. I can assure you na wala si Miss Napoles. Ang sakay nun sa chopper
Kami ni Isay LG kami kasama kasi saka Chief PNP and other senior officers kasi chine-check nga dito yung place. So, si Secretary Rojas po ba nandyan kanina? Yeah. Secretary Rojas po ba ay dumating kanina? Wala si ano. Darating po ba, sir? Sir, bakit Wala tayong ano pong information. bakit hindi po nakarating? Wala naman. Bakit naman nandito naman si Chief PNP na in-oversee rin ni Chief PNP. Sir, ano unang pinakain ng SAP kay Napoles? Dito na Ano pa? Meron naman siyang dala na Skyflakes from Makati Che. Kasi mag-ano pa kami ng paano lutuin yan baka mahirap, baka iba yung mapaipakain. Yung sopas na sinerve kanina, hindi na siya kasama doon. Yung Nakatuyo sopas at daw, Wala pa. Wala. Yung basta Skyflakes yun na yung kinain niya. Hindi cake, Skyflakes. Sir, diabetic siya. Yung pagkain na pwede lang sa kanya, i-adjust ba yun sa buong staff o magkakaroon siya Hindi, ng na pagkain? sa kanya lang. The same sa BGMP. Pero okay lang sir, dalat siya ng pamilya niya ng pagkain? Pag may dinala yung family, siyempre chine-check yun. Tinitingnan namin, pinapakain rin yun. May taste test, sir. Sa family yun sa family yun So nakakaalam din kung ano yung ano niya. Sir, sa higpit po ng seguridad, magkakaroon po ba ng curfew? Sa buong dito sa Port Santo Domingo? May curfew. Meron naman talaga yung training camp. Meron kaming TAPSI, tinatawag. Yung at the end of the day na activities, merong TAPS yun. Yung sinasabi natin na kung sa layman's term, Pag 10 o'clock, sir. 10 o'clock. Yung pag wala kang ginagawa, dapat hindi ka pwede sa labas, nandun ka lang sa barracks. And of course, dahil training camp nga ito, meron ding mga nagpapatrol dyan sa palibot with or without Miss Napoles. Meron talagang mga exercises ginagawa rin yung mga tropa. Okay, thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Paulit lang, hindi na.